Good morning po sa inyo lahat. Sige, hintayin ko po yung nilalagay yung milyon-milyon sa mga envelopes. Okay. Good morning, everybody. Good morning po sa mga online viewers natin. And for those of you na siguro nakikita niyo yung mga post ko, announcement ko, I'm trying to encourage everyone, lalo na ko if you're watching online, no, to go to a particular place online. Ang tawag po ay Real Life TV. And the reason is because gusto ko na maranasan pa rin ng mga tao kahit online. No? Na hindi tayo watak-watak. Na hindi tayo nanonood sa iba't ibang lugar. Of course, andyan pa rin yung mga streaming natin sa Facebook, sa YouTube, ganyan. Andyan na yan. Hindi mawawala yan. But for us who truly belong to this church, I encourage you, if you're watching online, to please join us sa Real Life TV para doon maranasan natin that we are one and together attending the worship service. Sige po, tayo manalangin. Let's pray. So, Father, maraming salamat po, Panginoon, for the grace of God na kami nakarating in spite of the fact na may mga lugar na baha and of course the rains are there. Every now and then, bumubugso. But we ask you, O Lord, na this time na kami po ay narito, that you would just reveal more of your will and purpose sa amin through the Word of God. Bigyan mo kami ng illumination. Lord, buksan mo mga mata namin para we can see the wonderful truth in your word na marahil hindi namin makikita o maunawaan if we are just relying on ourselves. But thank you, Lord, that the Holy Spirit is here and you are more than able to reveal to us the truth that is in your word. So yan ang prayer namin, Lord, at maraming salamat that you hear us and that you will answer this prayer, Lord God. Thank you, Lord, sa mga matututunan namin today and even in the next few days for the week during our daily devotion. So salamat po, Panginoon. In Jesus' name, at lahat ay magsabi ng Amen. Well, praise God. Well, the other day, may napanood akong documentary sa YouTube which really affected me deeply. No? Ang title ng video is Hurt People, Hurt People. Okay? So parang weird, di ba? Hurt people, hurt people. Ano ba yung sabihin niyan? Okay? So, siguro narinig nyo na yan, pero basically, ang ibig sabihin ng hurt people, yung pag ikaw ay nakaranas ng sinaktan ka, pag nasaktan ka, ang tendency is nananakit ka rin. Okay? So, hurt people, okay? But actually, this is not parang a documentary about being hurt lamang, but it's about what's going on ngayon sa Middle East. Particularly doon sa lugar na ang pangalan o ang tawag ay Gaza. I'm not sure how many of you are following the current events, okay? Pero if you just sort of look back a little bit, may nangyari noong October, when was that? October 7 yata, okay? Kung saan yung tinatawag na Hamas, okay? A terrorist group na nakatira doon sa lugar ng Gaza, which is, okay, for you para ma-picture nyo, no? Gaza is parang a small place sa gitna ng Israel. So, Israel yung bansa, di ba? Surrounded by Arab countries. Tapos mayroong isang portion doon sa Israel na ang pangalan ay Gaza. Naroon yung mga Palestinians, at nandun din yung Hamas. Okay? So, ito yung mga kalaban ng Israel. Anyway, noong October 7, naisipan ng Hamas na lumusob. So, they attacked Israel during a time na tutulog ang Israel kasi holiday. It was a holiday. So, karamihan sa mga Jews nagpapahinga. So, umatake ang Hamas na break nila yung wall. There's actually a wall, na nagpo-protect sa Israel. Mataas na wall na may electric fence, may machine gun, So, nakapaligid yung gano'n sa buong Gaza. So, isipin nyo, parang tayo, hindi tayo pwede pumunta ng Muntinlupa, hindi tayo pwede pumunta ng Binyan, kasi may wall, okay? Ang pwede lang natin puntahan, Laguna de Bay. Parang gano'n ang Gaza. Wala silang ibang pupuntahan. Sarado. But, yung mga Palestinians na galit sa Israel decided on October 7 na umatake. And if you knew what happened, ang daming mga taong namasakre noong araw na yan. I think more than 1,000 ang namatay na Jews. Well, of course, pag, nasaktan ka, hurt people. So gumanti ang Israel. And what happened is, hanggang ngayon, patuloy ang pagbobomba doon sa Gaza. And so many people have died. Women, children. Hindi lang yung Hamas.
a lot of people have died. In fact, hindi nga nila malaman kung nasa na yung Hamas. But they kept on bombing the place until today. And so when I was watching that documentary, it just broke my heart, no? Na kawawa naman yung mga taong naroroon. And it just reminded me, okay? Kasi yung people of Gaza are experiencing currently ngayon yung hopelessness ng situation nila. Marami mga ini-interview ng mga taga ron sa Gaza, ang feeling nila, parang wala na silang pag-asa. Kasi wala silang kalaban-laban. Okay? At patuloy ang pagbobomba ng Israel sa kanila. And for me, personally, I don't agree with that. Okay? I don't believe na tama yun. Okay? That you would kill people kahit ano pa yung dahilan mo. Okay? So sana mag-usap-usap sila. Pero anyway, right now, yun ang nangyayari. They feel unsafe. Feeling nila para any moment, bobombahin sila. Imagine nyo, nasa Robinson kayo, mamasyal kayo, and then here comes the ballistic missile, di ba? Boom! Sasabog. Right? Diba? It makes you feel parang, wow! Ewan ko lang paano ka mabubuhay sa ganung klaseng sitwasyon. Right? Any moment, dumarating yung mga missiles ng Israel. But this is also true actually sa kabilang side ng fence. Israel felt very insecure nung inatake sila. To the point na alam nila, ayaw nilang maulit pa ito. So, ang ginagawa nila ngayon, hurt people. So, inuunahan na nila. Okay? At yun din ang dahilan, bakit inaatake nila ang Iran. Inuunahan na nila. Because they feel unsafe. So, lahat ng kaguluhan doon, well, tayo, hindi tayo kasali. Kunwari, hindi tayo kasali. Pero kasali tayo. Kasi pag nagpapagasolina ka, malapit na sa 100 yung diesel. So kasali tayo. Okay? Sa ginagawa ng mga tao doon sa Middle East. Okay? Pero, you know, the Israelites o yung mga Jews feel so insecure right now dahil sa nangyari no October 7. They feel na pag naulit-ulit yun, you know, hindi nila siguro lubos maisip ko ang magiging implikasyon. Right now, ano pa rin sila, maraming hostages pa rin na nandun sa Gaza na hindi pa nila na-rescue. Okay? So, yung need natin to be safe and secure, yan ay universal need. Kahit na kayo naman. Diba? Sino ba sa inyo may mga CCTV sa bahay? Yung tipong 20 yung camera. Meron ba ito? Siyempre, diba? It's so hard to feel na parang vulnerable ka. Kaya may mga aso tayo, may mga CCTV tayo. Diba? Tapos pag nakakabalita tayo ng mga krimen, diba? Yung mga pinasok, ganyan, pinatay, sinaktan. Siyempre, we feel parang unsafe. No? So, yung need natin to be safe, to be secure, universal yan. Lahat tayo may ganyang klaseng need. Okay? So, sa ating buhay spiritual, okay, in our walk with the Lord, kailangan din natin ma-feel na safe and secure tayo bilang God's children. Okay? In fact, a few weeks ago, kung dito kayo noon, napakinggan niyo ako, yung topic ko ay may kinalaman sa assuming. Huwag kang assuming, right? Remember that? No? Kung saan I talked about yung, what it means to be, a follower of the Lord, at hindi ka para kunwari lang o assuming lang. And we're going back to that same theme ngayon. Si John, gusto niya na magkaroon ng kasiguruhan ng bawat isa. Kasi at that time, merong mga tao who were going around basically saying na yung mga taong nandun loyal kay John ay hindi talaga sila ligtas. So nagkakaroon sila ng doubt sa sarili nila. So John wrote itong 1 John para bigyan sila ng assurance. Basically, sinasabi niya sa kanila, huwag kayo maniwala sa fake news. Dahil kayo ay tunay na children of God. So tayo rin today, well, maraming mga bagay na nangyayari sa mundo, sa buhay natin, no? At minsan nagkakaroon tayo ng doubt. Okay? Ako ba ay talagang nasa Panginoon na? Lalo-lalo na kapag nagkakaroon tayo ng mga failures sa buhay. Okay? So, in the midst of temptation, sino ba sa inyo mga natitempt? Okay, congratulations sa hindi nagtaas kasi kakaiba kayo sa lahat sa amin. Okay? Dahil lahat po kami natitempt. And you know, when you are tempted, lalo-lalo when you fall into sin, minsan nagkakaroon ka ng question, okay, bakit ba ako ganito? Di ba? Sino sa inyo nasabi nyo na sa sarili yun? Lalo na pag paulit-ulit yung nagagawa nyo mali.
Right? Amen. Join the club. Diba? At lalo-lalo na pag medyo matagal ka na kay Lord. Tulad ko, pastor. Diba? Kayo, siguro pag nagkamali kayo, nagkasala kayo, maririnig nyo sa tenga nyo, ano ka ba? Akala ko ba born again ka? Okay? So, wala kayo sa akin, ha? Wala kayo sa lolo ko, di ba? Kasi ako, may dagdag pa eh. Pastor ka pa naman. So, may dagdag pa na condemnation, di ba? Okay. So, yung persecution, siyempre, nandyan yan. Minsan, nag-doubt tayo, ba't may mga nangyayaring hindi maganda sa buhay natin. Siyempre, si Satan, ayan, number one nating kalaban, always making us doubt kung tayo ba talaga ay ligtas na o hindi. So, si John felt the burden, no? Na i-assure yung mga believers doon sa Ephesus na magkaroon sila ng feeling na safe sila, secure sila, huwag sila mag-alinlangan, no? Bilang children of God. And of course, the question is, sino ba yung children of God? Okay? Kaya dito sa pag-aaralan natin, 1 John chapter 2, verse 28. If you remember, tumigil tayo sa verse 27. Naalala niyo pa ba? Ay, salamat naman. May tatlong nagsabing amen. Okay. Doon tayo tumigil last week sa verse 27. If you're following me sa Bible ninyo, hindi natapos yung chapter 2 sa verse 27. Meron pang 28, 29. And the reason bakit hindi ko pinag-usapan yun the last time is because yung tema niya actually includes chapter 3, verse 1 to 10. Okay? Nakikita niyo sa Bible niyo yan, merong subtitle. And by the way, yung mga title na bold, hindi yan galing sa original, kundi nilagay yan ng mga translators para mas madaling basahin. Okay? So si John, hindi siya naglagay ng title. So siya, sulat lang, dire-diretso lang. Tayo naman, modern people, nagbabasa ng Bible, kailangan natin ng mga subtitle na gano'n. Para malaman natin kung, okay, ano na yung topic na pinag-uusapan. Alright? So sa NIV, New International Version, nakikita niyo yan. May subtitle before verse 28. Tapos yung susunod na subtitle pagkatapos na ng verse 10. No? Chapter 3, verse 10. Okay, so anyway, makikita natin dito sa passage na to, and you know what? Yung pagtuturo based on a whole book, very challenging. Kasi wala kang takas. Dahil sinabi ko, pag-aralan natin yung 1 John, guess what? Kailangan ko ituro ito. Hindi ako pwede mag-jump. No? Dahil sa totoo lang, ang hirap ng passage na to. Okay? Nung pinag-aaralan ko, medyo napakamot ako ng maraming beses. No? So, samahan nyo nga ako, magkamot nga kayo. Para, okay. Kasi very theological and I'll do my best na ibaba ito na hindi puro parang abstract tayo kasi baka mga nosebleed kayo sa pagpapaliwanag. Pero kailangan ko paliwanag. Okay? The good news is, dalawa lang naman yung punto ko. So, praise God. Sabi niya, hallelujah, dalawa lang. Okay? The bad news is, mahirap ipaliwanag. So kung sakali mag-overtime ako, I'm sorry po, okay? Bagamat itong mga nakaraan, 3 points, so parang may excuse ako. 3 points eh, so overtime, 3 points, okay? So ngayon naman, 2 points. O pastor ha, pag nag-overtime ko pa niyan, sorry na in advance. Sister Ging, baka pagalitan mo ako, okay? In advance, okay? But this is about a very important topic, 2 distinguishing marks. You know, pag kayo ay may anak, sino may mga anak? Okay? Siyempre, alam niyo, simula pa nung baby sila, na wala pa silang saplot, okay? Alam niyo yung mga marka nila, eh. Right? Kaya masasabi niyo, anak ko yan. Di ba? Kasi may balat, okay? Kasi may nunal yan dun sa pasela na lugar, okay? Ibig sabihin, anak ko yan, okay? So anyway, sa mga anak ng Diyos, meron din palatandaan. There are 2 distinguishing marks. And let me give a disclaimer even before I explain it. Itong mga marka na to o katibayan na to ay hindi mga bagay na sinasabi ni John, oy, gawin nyo ito para kayo ay maging children of God. Instead na sinasabi niya ganito, itong mga bagay na sasabihin ko sa inyo, makikita nyo to sa mga totoong born again. Kasi itong mga bagay na to ay hindi mo makikita basta-basta. Si Lord lang ang nagpo-produce ng ganitong klaseng mga marka. Amen? Do you get me? All right? So let's go ahead and talk about this. First one is, okay, we pursue the righteousness of God. Ang unang-unang distinguishing mark ng isang taong tunay na born again is that he or she is pursuing the righteousness of God. Now, the reason bakit sinasabi ko na medyo mahirap ito, because I'm sure pag sinabi ko sa inyo, nagpupursue ng righteousness of God, maybe, naiisip nyo agad, ay, di ko kasali dyan. Kasi marahil kayo, pati ako,
minsan may mga karanasan tayo na hindi tayo consistent. Taas ang kamay. May mga nagagawa tayo hindi tama. Praise the Lord. Diba? Yung iba sa inyo, nagpe-pray kayo, 1 minuto pa lang, tulog na kayo. So, amen. Okay? So, lahat tayo may mga pagkukulang. So, when we read this, sa point na yan, we pursue the righteousness of God, please i-hold nyo lang sandali yung normal yung pagkaintindi. And allow me to explain what I believe John is trying to say. Amen po ba? Okay, so let's go. Let's look at this. 1 John chapter 2, verse 28 hanggang chapter 3, verse 3. Pisahan natin sa verse 28. Ganito. And now, dear children, continue in Him. Sino yung Him? Si Jesus. Paulit-ulit sinasabi ni John. Simula nag-umpisa tayo sa, di ba, who is real life. Ngayon, nandito na tayo sa living the real life. Consistent. Si John, paulit-ulit. No? Lagi niyang gusto na i-focus ang usapan kay Jesus Christ. Hindi si Papa Jesus. Okay? Yung totoong Jesus na dinidescribe sa Gospels. Okay? The real Jesus who was born, okay, who ministered, who died on the cross, who was buried, who rose again from the dead, who appeared to His disciples, who ascended to heaven, and continued to manifest in presence niya even today. And also the same Jesus who will come again sa katapusan ng lahat. Okay? So this Jesus, sabi niya, and now dear children, continue in Him so that when He appears, now doon pala magkakaroon na kayo ng clue, kasi pag babanggitin niya ito ko sa righteous and righteousness, we might think na ang ibig sabihin ni John ay yung gagawa ka lang ng mabuti. Now, that is problematic kasi how many of you know somebody na hindi naman Christian pero mabait? Okay, right? Di ba? I'm sure, hindi naman tayo parang tayo lang ang gumagawa ng mabuting bagay. In fact, minsan nga yung mga born again, gumagawa ng masama. Okay? So, if you interpret yung nais sabihin ni John dito into yung normal surface reading na, okay, yung mga children of God, sila yung mababait, we will have a problem. Hindi tayo may encourage. Because the truth is, hindi naman tayo lagi mabait. So look at the person beside you, tama yun. Sabi mo gano'n. Hindi ka naman lagi mabait. Okay. So anyway, so that when He appears, so yung clue natin, He's not talking about simply gagawa ka ng tama at mali. He's stepping back and giving us a bigger picture. So that when He appears, so kailan siya mag-a-appear? At the end of the age, right? Si Jesus mag-a-appear. We may be confident and unashamed before Him at His coming. So John is talking about yung realidad na hindi lang nagpunta si Jesus dito sa earth one time, pinanganak siya as a baby, He's coming again. So si John is really talking about the whole sweep of God's purpose and will. Okay? So nahihirapan na kayo? Okay na? Sabi mo parang, Diyos ko po, nosebleed na ako dito. Okay. So hold your horses. Sandali lang. Verse 29, if you know that He is righteous, so si Jesus, okay, you know that everyone who does what is right has been born of Him. So yan, that's the first encounter natin ng problem. Okay? Because sabi ni John, you know, alam nyo to, that everyone who does what is right has been born of Him. So sa unang basa, parang yung tao na gumagawa ng tama, at mabuti, siya talaga yung child of God. Okay? Now, again, problem yun sa experience natin, di ba? But at the same time, sinabi rin naman ni John yun earlier, if you remember. So 1 John chapter 1, verse 8 and 9. Whoever claims that he has no sin is a liar. Alala niyo yan? Right? So si John mismo nagsasabi that we sin. So paano niya sasabihin ngayon na you know that everyone who does what is right has been born of Him. So bago tayo mag-conclude na ang ibig sabihin ni John dito, kailangan lagi kang mabait. So look at the person beside you, hindi ka naman mukhang laging mabait. Di ba? So hindi ka kasali dito sa usapan rito, right? Exempted ka rito, okay? Kasi bad ka, okay? No. Let's read further para maintindihan natin. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Okay? And just in case baka hindi mo mag-get yung sinasabi niya, inulit pa niya. And that is what we are.
And the reason sabi niya, the world does not know us is that it did not know Him. So John right now gives us a bigger picture ng kanyang ibig sabihin. Because now he's talking about what God has done para sa atin, no, through the grace of God kay Christ Jesus, His Son, para tayo ay tawaging children of God. So instead of saying, oy, kayo magpakabait kayo, kundi pupunta kayo impyerno. That's not what he says. He says in effect, wow, sabi niya, what great love the Father has lavished on us. So what is he saying? He's bringing back into memory yung nangyari sa kanila when they heard the gospel, nanampalataya sila, at dahil doon, God gave them the right to be called children of God. So it's all about God. It's about what God has done sa kanila. Kaya sabi niya, wow, what great love this is. Di ba? Naalala niyo John 3:16? For God so loved the world. So it's not about them. It's not about kung gaano sila kabait. It's about God. What God has done in and through them, by the grace of God. Di ba? So, binaptize ka, di ba? Praise the Lord. It's not about you. It's God's faithfulness. Na pag nanampalataya ka kay Jesus Christ, kahit na hindi ka perfect at marami ka pang pagkukulang, God gives you the right to be called a child of God. Hallelujah. So, si John is really telling or assuring yung kanyang mga readers or listeners, sabi niya sa kanila, you are children of God because of what God has done because of His love for you. Okay? And then he goes on. Sabi niya ganito sa susunod na verse. Dear friends, now we are children of God. Baka kasi nagdududa ka pa di ba? Now we are children of God. And what we will be has not yet been made known. So hindi pa natin alam talaga. Meron tayong konting idea. Kasi sabi sa Word of God, darating muli si Jesus. Tapos tayo ay mabubuhay muli. Amen? Sino gusto mabuhay muli? O di mamatay na. Tuloy na kayo mamatay. Hindi, of course. We want to, di ba? We want to live forever. And God promised that on the last day, darating si Lord. Okay? Hindi pa natin alam talaga, ano ba talaga yung exactly mangyayari. So, baka kayo na-imagine nyo, wala na kaya yung bilbil ko pag na-resurrect ako. So, ano kaya yung tsura ko? Di ba? Mas maganda na ba ako? O whatever, right? So, sabi ni John, okay, but when we know, sabi niya, we know that when Christ appears, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. So, future na ngayon. Takbo na tayo sa future. Right? Nag-umpisa sa past. Praise God. Because of the love of God, kayo ay children of God. Amen? Tapos, fast forward. Pagdating ni Lord, we will see Him as He is. And we will be transformed. Okay? So, di na niya sinabi kung yung mga detalye, kung yung tsura natin. But the thing is, what the Bible actually says, and maybe we'll talk about this some other time, matatransform po tayo. Okay? Ibig sabihin, yung body natin na ngayon ay nagkakasakit, nagkakaroon kung ano ng mga problema, di ba? We will be transformed. We will have a resurrected body na hindi na mamamatay kailanman. Okay? So, huwag na tayo mag-usap. Pastor, pwede ba kumain ng crispy pata na hindi tataas yung cholesterol ko? Saka na natin pag-usapan yung mga bagay na yun. But the point is, ganito ginagawa ni John. Instead of saying na, nga pala, those who do right, kasi God is righteous, those who do right is born of God, ibig sasabihin niya, okay, itong gawin niyo 1, 2, 3, 4. Hindi. Ang ginagawa niya is, dinidescribe niya kung anong ginawa ni Lord. From beginning to end. Gets nyo? And so therefore, when He talks about righteousness, He means something different. Alam niyo si John ganyan, di ba? If you remember, when I shared with you yung concept niya ng light and darkness. Naalala niyo ba yun? Kasi para kay John, yung light and darkness, hindi lang basta light and darkness yan. Hindi lang basta parang may kuryente tas brown out. Hindi yun ang kanyang ibig sabihin. When he uses the word light, ang ibig niya sabihin, yung revelation of God through Christ. At kapag hindi ka nanampalataya kay Christ, mananatili ka sa darkness. Amen? So hindi mo alam kung ano yung totoo. Yun ang darkness. Pero pag nanampalataya ka kay Jesus, you will be enlightened. Malalaman mo yung katotohanan. Okay? About God. Amen po ba? So John loves that. He loves to use words na parang unang basa mo parang, yun ang ibig sabihin. Pero hindi. In this case, pag sinabi niya yung word na righteous or righteousness,
he doesn't simply mean mabait ka. He's talking about God who is committed to make all things right. That is the righteousness of God. He wants to reverse lahat ng effects of sin sa mundong ito, sa buhay natin, and He wants to restore everything. And He wants to be with His people forever. Pag binasa mo yung Revelation, makikita mo na yun ang gusto ni Lord. Minsan yung iba mga mananampalataya, akala nila gusto ni Lord is lumipad tayo. You know? That there will become a time siguro, alam niyo na, yung mga palabas dyan na para, di ba, naghuhugas ka ng pinggan, naglalaba ka, bigla, wawala ka, okay? The Bible does not teach that. What the Bible teaches is this. Gustong-gusto ni Lord na makasama niya ang kanyang people. From the very beginning, through the history of Israel, paulit-ulit yan, He wants to manifest yung kanyang nearness sa atin. And the reason why He sent His Son, Jesus, so that we may be a people in whom God can dwell. Praise the Lord. And so, habang ang mundo is not right, okay, maraming mali, maraming hindi tama, kahit sa ka magpunta, di ba? Magulo ang mga bagay-bagay, mga pamilya nagkakahiwalayan, mga tao na pupunta sa drugs, okay, mga family nagiging broken, you know, sari-sari mga problema. Is this right before God? No. Okay, God does not say na, wow, okay yan, broken family kayo, tuloy niyo yan. He does not say doon sa mga tao na nangungulikta ng mga maleta ng pera, uy, magaling na yan, dabihan niyo pa yung maleta. Instead, He wants to change people. He wants to transform people into the image of His Son. So He sends, okay, His Son, at tayo who believed in His Son is now part of this wonderful purpose ni Lord sa mundo, kung saan He's making all things right. If you remember, naalala niyo po ba yun? Nung nakakilala kayo sa Panginoon, yung before and after. Nung wala pa kayo sa Panginoon, wala kayong pakialam sa kalooban ni Lord. Sige lang, kung ano gusto mo gawin, gagawin mo. And then by the grace of God, you know, binuksan niya yung mata mo. Narinig mo yung gospel and you believed. And then when you believed, He gave you the Holy Spirit. At nung binigyan ka ng Holy Spirit, nagkaroon ka ng panibagong mga desires. Dati hindi ka umaattend sa church. Ngayon, umaattend ka na ng church. At hindi lang yun, ngayon, loving person ka pa. Dati, sungit mo. Dati, yabang mo. Pero by the grace of God, di ba, nagkaroon ng pagbabago. Mas forgiving ka na ngayon. Pag may naka-conflict ka noon, di ba, binabato mo ng bato yung kapitbahay, pero ngayon hindi na. Loving ka na, di ba? Noong kumakanta ka ng madaling araw ng my way, ngayon medyo concerned ka na sa kanila kasi napupuyat na sila, di ba? So, in other words, something happened to you and your family and your life. And what is that? That is the righteousness of God. He is making all things right. Now, sabi niya, all who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. So sa madaling salita, yung mga tao na binago ni Lord, they are now, step by step, unti-unti, by the grace of God, araw-araw, so every time na nag-yes sila kay Lord, di ba, yung nais ng Panginoon gawin sa buhay nila, ay nakikita na. Okay? So every time you pray, every time I open my Bible, every time I come to church, every time na nag-i-amen ako kay Lord, pag mayroon ako nare-realize na hindi tama sa buhay ko, and I ask God for forgiveness. Every time na pinipili ko si Lord, nagiging tama yung buhay ko. Are you with me? This is God. He is making all things right. Amen po ba? So sinasabi niya doon sa mga taga-Ephesus, you know that you are, part of the family of God, na kayo ay tunay na born again, kasi iba na yung priority nyo. Hindi yung perfect na kayo, na hindi kayo gumagawa ng kasalanan. But rather, ang nakikita na sa inyo, yung desire ninyo na mag-cooperate at mag-participate doon sa nais na gawin ng Panginoon na pagbabago. Imagine nyo na may garden kayo. Sino marunong mag-gardening? Okay? So, kawawa naman ang bansa natin. Tatlo lang ang nagtaas na kamay na nag-gardening. Okay. But anyway, hindi ako gardener. Wala akong green thumb. Pag nagtanim ako, bukas patay na. So, huwag nyo na ako sali doon sa category na.
Pero na-imagine ko yun, kasi pag ikaw ay gardener, usually alam ko yung mga gardeners, mahal nila yung halaman nila. Diba? Kinakausap pa nila yan. Para sila mga baliw, di ba? Uy, kamusta ka na? Ganon, di ba? Ganon daw yun. Kakausapin mo raw para tumubo. Tama ba? Okay, so baliw to mga nandito. Anyway. Oh, nagtithank you. So anyway, di ba? Pag may garden ka, inaalagaan mo yan, siyempre pag may dumating dyan at sinira, okay, kung ano man yung hayop na pumasok dyan, pusa, whatever, di ba? Na sinira, siyempre, di ba? Ano ba yan, di ba? So, ang pwede mong gawin parang, sige, tapon na yung garden niya, panibagong garden na, hindi, garden mo yun eh. Ayusin mo yun. Tapos baka tatawagin mo pa yung mga anak, tulungan niyo ako. I-restore natin yung garden. In other words, God loves the world. At mahal niya tayong mga tao. Hindi niya tayo ina-abandon and say, ang kulit ng mga tao. Ang kulit ng Senado. You know, ba't ko ba nasabi yun? Basta, ayoko nito. Di ba? Kalimutan na yung mundo na yan. Gumawa tayo ng panibagong mundo. Hindi. He sent His only begotten Son. Because He loves the world. And He is saving us. So bawat isa sa atin na nag-say yes to God, sinabi natin, Lord, Ikaw ang tama. At ang tamang paraan ay manampalataya kami sa iyong anak na si Jesus. Yan ang tama. Amen? Now, versus yung mga Pharisees and mga, kilala niyo ba yun, mga Sadducees? So yung mga Pharisees, they are far, you see. At yung Sadducee naman, they are sad, you see, okay? So meron sila sariling version. Ito yung version nila. Magpapakabait kami para ma-earn namin yung righteousness. Gagawa ako ng mabuti, na tama, at makikita ako ni God at sasabihin ni God, wow, ang galing mo perfect ka. Well, sabi ni John at also si Paul and all the other writers, hindi yan ang paraan ni Lord for you to be right before God. Kung gusto mo na magkaroon ka ng relationship with God, believe in the Lord Jesus Christ. Yun ang tama. Amen? So the righteousness of God is not just yung parang nagpapakabait ka. It's not about that. It's the outcome nito nung nagpa-participate ka sa grace of God sa buhay mo. So right now, ikayo nandito. Tingnan mo yung katabi mo. Okay? Right? Makikita mo ba yung katabi mo? Iba sa inyo. Tingnan mo yung katabi mo. Okay. But when you look at the person on your left and on your right, what you see is the grace of God and the righteousness of God in action. Naalala niyo ba na wala kayong interest ni katiting nung araw na wala pa kayo kay Lord? Dahil ako nung araw, pag nagba-Bible study sa bahay namin, no, yung nanay ko, kasama ibang mga nanay, at nagkakantahan sila, Father Abraham has many children. Talagang boring. Okay? So ang gagawin ko, iinom ako ng alak, at pag medyo lasing na ako, saka ako darating sa bahay namin, at pagsisipain ko yung mga Bible nila. Ganun ako eh. Noon pastor, ganyan ka ba? Hindi na ngayon. Pero noon, ganun ako. Some of you may mga kanya-kanya istorya. And each of you decided, by the grace of God, na ayaw nyo na ng ganung lifestyle. And you said, Lord Jesus, come into my life. Naniniwala ko, ikaw ang merong katuwidan na tama. Amen po ba? So today, each of you right now na naririto is saying yes to the righteousness of God. Kasi pwede naman kayo matulog eh. Right? Pwede naman kayo mag-excuse. Yeah? Oh, yan na. Kita mo, sabi niya, masarap matulog. Pag nawala si Wilma rito, take note, camera, okay? But anyway, when Jesus first came, He announced the nearness of the kingdom of God. So, the nearness of the kingdom of God means God is now implementing yung kanyang reign and rule sa buhay ng mga tao. Okay? So, this has to do with the promise of God in the Old Testament that He would come personally to make all things right. You know, this is hard, pero siguro some of you, hindi pa kayo nagbabasa masyado ng Old Testament. How many of you nagbabasa kayo ng Old Testament? Okay? Praise God. Congratulations. Pero pag binasa niyo yung Old Testament, paulit-ulit, si Lord, through the prophets, nagangako siya, paulit-ulit, sinasabi niya, I will come. I will come.
I will save my people. Paulit-ulit yun. Okay? In many different words. So, nung dumating si Jesus, eto na. Sabi niya, I and the Father are one. Whoever has seen me has seen the Father. And he started performing yung mga miracles that only God can do. Raising the dead, giving eyes to those who are born blind. Only God can do that. So ano ibig sabihin nun? Hindi lang dahil si Jesus is divine, ang ibig sabihin nun, hala, here is God in our midst. Kaya nga isa sa mga pangalan niya is Emmanuel, God with us. Nung nagpunta siya sa temple para palabasin, pauwiin lahat ng mga ngalakal doon, sabi niya, this is my house, my house. Only God has the right to say that. So when Jesus came, He proved to everyone that God is now here on earth. Are you with me? What an exciting thing that is. Okay? And that's why tinawag niya mga tao to believe in Him. And not everybody believed in Him. Alam natin yan. But those who believed in Him testify of the righteousness of God. Okay? Kaya sabi ni Jesus one time, pag umalis ako, I will give the Holy Spirit, and the Holy Spirit will convict people of sin, will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. Kasi ipapakita ng Holy Spirit that Jesus is the way, the truth, and the life. Hallelujah. Amen? So God was there. Gustong-gusto ni Lord na makasama niya tayo, that He sent His Son para kung ano man yung balakid, well, alam naman natin kung anong balakid, that is sin, right? So hindi tayo pwede magkaroon ng fellowship with the Holy God kasi lahat tayo makasalanan. So God sends His Son para once and for all, He can die on the cross and pay for our sins para pwede na si Lord to come and dwell among us. Hallelujah. Ewan ko sa inyo, ako na-excite ako. Iba sa inyo, parang iniisip nyo pa yung punto ko kanina eh, no? So parang, basta pakibalikan mo kayo kung ano sinabi mo, medyo hindi ko nagigets eh. But, okay, Jesus said, and what He said, what He proved, that God was indeed fulfilling His promise. So the coming of God sa mundong ito is for the purpose of ruling and reigning, okay? And soon, it will be completed. So yung language ni John, instead of talking about, mabait ka ba? Mabait ka ba? He's giving us a picture of what God has done, is doing, and will do. And He's saying, basically, God is righteous. This is the Lord. This is what God is doing for us. So alam niyo ba na committed si Lord sa atin? Ha? To make sure na tayo maging ready, no? For that day. Kaya yun ang punto ni Johnny. Ayoko magkaroon kayo ng alinlangan. You are God's children by the grace of God. Hindi dahil mabait kayo. And they should give you the confidence kasi pag dumating si Lord, hindi kayo kailangan matakot. People today are afraid of the end of the world. Pansin niyo ba yun? Pag pinag-uusapan yung end of the world, takot ako. Well, you are a child of God. Wala kang dapat katakutan. Amen? So on that day, God will dwell among His people in the new heavens and new earth forever. Yun talaga ang gusto ni Lord eh. From the very beginning, He was walking in the garden. Nagkaroon ng kasalanan, so nagkaroon ng hiwalayan, no? Pero God pursued, patuloy siya, He revealed His will all throughout the Old Testament. At every time na ang mga tao, are aligning themselves with God, lagi sinasabi, and God filled the temple with His presence. Kasi yun talaga ang gusto ni Lord. O di ba tayo mga magulang? How many of you may mga magulang dito? Nasa kamay. Mga magulang. Okay, lalo na pag medyo matatanda na yung mga anak natin, di ba? So minsan parang nalulungkot tayo dahil umalis na sila, wala na sila. Pero every now and then gusto mo makasama yung mga anak mo. Amen? Di ba? So nag-iisip ka na maghanda ka, di ba? Basta huwag ka maniningil. Kasi ayaw ng mga anak na sinisigil sila. Okay? So pag sinabi, punta kayo sa bahay namin, kain tayo, pero mag-donate kayo ng tago 1,000. Ha? So ayaw nila yun, di sila pupunta. Pero pag sinabi ni Mami, Daddy, punta kayo sa bahay namin, ako bahala sa lahat. Mabilis pa sa alas 4 lahat ng mga anak. Now, pag walang pagkain, hindi sila pupunta. Yun lang problema. Okay? But tayo mga magulang, we want our children to be with us. Of course, nire-respeto natin yun. Pag nagpamilya na sila, talaga aalis sila. Right? Pero lagi tayo nagpapahiwatig. Di ba? Nagte-text tayo. Bigay naman. Kailan kayo po bibisita dito? Di ba? Pansinin nyo naman yung mga magulang nyo. Di ba?
Ako yung nanay nyo, nagdusa ako para iluwal kayo dito sa mundong ito, di ba? So may mga pasaring na gano'n, di ba? Para mag-guilty ka, di ba? But anyway, kung totoo yun sa mga magulang, how much more our Creator, God? He desires all of us to be with Him. Amen? Kaya ang promise niya sa Revelation, sa katapusan ng Revelation, He will be with His people. And He will dwell with them forever. Okay? So, napakaganda ng ating kinabukasan, mga kapatid. And so, gusto ng Panginoon through John na magkaroon tayo ng assurance na kasama tayo doon. Di ba? Kasi pagdating ni Lord, sabi sa Revelation 20, 19 pala, no? Lalabas yung libro, the Book of Life. Sino sa inyo gusto nyo, nandun yung pangalan nyo? Okay, di ba? Milagros, okay, Wilma, W, okay. So, nandun ka sa Book of Life. Pag wala ka doon sa Book of Life, sorry. So, that's why people need to understand that the true indicator na ikaw ay born again is the fact na ngayon nakikiisa ka na sa purpose ni Lord sa mundong ito. How many of you nakikiisa kayo sa purpose ni Lord? Hey, congratulations! Sabi mo sa katabi mo, child of God ka. Galing. Yeah. Okay, tama na, okay. Let's move forward. So, to pursue first the kingdom of God and His righteousness is to participate in what God is doing in and through Jesus to make all things right in the world. Beginning with us, His children. So, every time na sa mga mag-asawa, pag medyo nagkakaroon kayo ng conflict, di ba? Tapos, minsan, ayaw mo na kausapin yung asawa mo, pero sinasabi siya ng Holy Spirit, kausapin mo, di ba? So, ikaw naman, bitawan mo ko, you know? So, pero, di ba? After a while, convict ka ng Holy Spirit. Sige na nga, hawakan mo na nga ako. Yeah, di ba? Every parent ngayon na imbis na binabambo na yung mga anak nila, they now treat their children with respect and honor. God is making all things right. Every time ng mga anak natututong i-respect ang mga magulang nila, God is making all things right. Every time na mga mananampalataya sa mga opisina pinagtatrabahuan nila, chooses to do what is right and good in the eyes of God kaysa mag-participate sa corruption, God is making all things right. Hallelujah. Amen? So, yan ang unang mark ng mga taong talagang tunay na anak ng Diyos. Hindi yung perfect sila. Amen? Hindi yung hindi sila nagkakasala. Taas sa kamay lahat ang hindi nagkakasala. Ayun, salamat naman. Nagkakasala kayo. Kala ko mahuhuli ko kayo. Ako yon, pastor. Okay. Anyway, tuloy tayo. Second, this is parang kabilang side ng coin. Di ba? Alam niyo naman ang pera, di ba? Merong, nung bata ko, tawag namin Cara Cruz. Okay? The two side. Huwag kayo magbabayad sa jeep na isa lang ang mukha ng pera nyo. Hindi kayo, pabababain kayo ng driver. Okay? So, dalawang mukha. So, ito yung kabilang mukha. We reject the lawlessness of Satan. In other words, when you say yes to God and His righteousness, you also say no to Satan. At yan ang itsura ng isang tao who's truly born again. And again, katulad ng sinabi ko kanina, yung certain lawlessness can easily be misunderstood. Diba? So basahin natin para maintindihan natin ito. 1 John 3, 4, and 10. So napakahirap talaga nitong passage na ito. Tulungan niyo ako, Lord. Okay? Pag-usapan natin. So, everyone who sins, okay, breaks the law. In fact, sin is lawlessness. So doon pala parang, aray, paano yan? Di ako kasali dyan. Di ba? But sabi niya, everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. But sabi niya kaya, but you know that He appeared, Jesus, so that He might take away our sins, and in Him is no sin. So pag ginagamit ni John yung word na sin o lawlessness, ang nasa isip niya, hindi lang yung, alam mo, yung may nagawa kang hindi tama, nangutang ka, hindi ka nagbayad, hindi yun. Ang nasa isip niya na singular sin is si Satan. Siya yung lawless one versus God who is the righteous one. Okay? So si Satan, ang nais niyang gawin, kontrahin. Kaya tinawag siya lawless. Okay? Kontrahin para huwag matupad yung purpose ni Lord sa buhay ng mga tao. I believe it was Jesus who said this, and maalala niyo siguro. Sabi niya, the thief comes only to steal, to kill,
and to destroy. I have come that they may have life, or you may have life, life in all its fullness. So God, anong desire ni God? Gusto ni God na maging tama yung life mo. He gives you the Holy Spirit para ma-work out yung proseso na yun. Magkaroon ka ng pagbabagong ugali, pagbabagong pagkatao. So He's at work. Si Satan naman, gusto niya sirain lahat yun. Gusto niya hadlangan lahat yun. And so therefore, when John says lawless, he's talking about lahat ang ginagawa ni Satan para mga tao ay mapalayo kay Lord. Are you listening? Okay? So, i-apply natin yan. Sandali lang. Okay? So sabi niya sa verse 6, no one who lives in Him keeps on sinning, and no one who continues to sin has either seen Him or known Him. So pag hindi mo inintindihan, baka pagkaunawa natin dyan, ay, pag nagkasala ako, wala na. Hindi na ako kasama sa pamilya ng Diyos. Now, meron mga medyo wise ng konti. Hindi, sabi naman, continuous eh. No? So, naalala ko, meron ako nabasa, no? Nagdidebate sila. Sabi dyan, continuous eh. Paano kung once a month ka lang magkasala? Okay. So, hindi ka kasali doon, di ba? Kasi once a month lang. Paano kung quarterly ka lang mag-commit ng adultery? No. That's not the meaning that John is trying to say. He's saying, in effect, ganito. Okay? Once you accept yung righteousness of God at in-accept mo yung paraan niya to make you pure and holy in His sight, okay, may mga pagkakataon na si Satan papasok para linlangin ka. And there might be a time na para makukonvince ka na tama yun, pero in fact, mali pala yun. So imagine nyo, for example, okay, balik tayo sa mga mag-asawa. Karoon sila ng conflict. Ayaw nila mag-usap. Di ba? So ikaw, Christian ka, di ba? Bakit? Ako na lang lagi nagsosorry. Problema sa asawa ko, di siya nagsosorry. Di ba? Lagi na lang sila yung tama. Tapos pag nag-disagree ka, tatamaan ka. Hindi ako papayag. No? So, si husband, okay? Papatigas siya ngayon, di ba? Di sila nag-uusap, no? Pagkakain na, sabihin ng misis niya, love, wag mo akong i-love. Ayan, di ba? So, pero after a while, habang nagpe-pray si lalaki, siyempre, pipilitin niya mag-pray siya, di ba? Dahil na, pag napakinggan niya yung daily devotion, so parang kailangan mag-pray, okay? So habang nagpe-pray siya, here comes the Holy Spirit, convicting him. Kausapin mo na ang asawa mo. Mag-forgive na kayo sa isa't isa. Magpatawaran kayo. Intindihin mo siya. Okay? Huwag lang yung sarili mo. Lord, lagi na lang ako nagsorry. Di ba? Pero di ka makatakas. Because the one who is born of God does not continue in sin. There is the grace of God at work sa puso mo. And so after much struggle, sweetheart, mag-usap na raw tayo, sabi ni Lord. Praise God. This is what John is saying. The one who is born of God does not continue. Hindi siya nagpapatuloy sa way ni Satan. Dahil ano ba gusto ni Satan? Di mag-aaway kayo? Ano ba gusto ni Satan? Gusto niya lang malulung ka sa droga para masira buhay mo. Ano ba gusto ni Satan? Mapariwara ka. Ano gusto ni Lord? Manatili kang malapit sa Kanya. Anong gusto ni Lord? Makinig ka sa boses niya palagi para magabayan ka niya. Yun ang gusto ni Lord. Amen? And Satan wants to stop it. So he deceives you. He say, busy ka eh. Magpaka-busy ka pa. Sige, di ba, sayang kikitain mo. May commission dyan. Church, saka na yan. Nandyan lang yan. Di mawawala yan. Di ba? Sayang yung commission. So, malay mo, yung talagang inaasam-asam mo na ng iPhone 17, makuha mo na. iPhone 18, lalabas na. Abangan mo yan. Umutang ka. And so Satan wants to deceive us. Because he is against the work of God. He is against righteousness. Ang gusto niya, lawlessness. Ayaw niya nung tama, gusto niya mali. Amen? And so, paano malalaman na born again ng isang tao?
pag na-realize niya na yung tinatahak niya hindi kalooban ng Panginoon, he says, no. No more. I will go back to God, my Father. So hindi yung hindi ka nagkakamali. Rather, ito ay tungkol doon sa mga tunay na born again na pag sila ay na-convict ng Holy Spirit, hindi sila nagpapatuloy sa alam nilang mali. Amen? It may take some time, di ba? Pero, doon pa rin pupunta yun. Look at what John says. Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous just as he is righteous. In other words, yung tao that nakikita niya palagi, Lord, ito yung tama. Ang desire mo ay hindi ako mamuhay pa ng mukhang pera. Ang desire mo is mag-slow down ako. Ang desire mo is magpahinga ako, hindi yung mamatay ako sa busy ko sa trabaho. Amen? Si Satan sinasabi siya, huwag ka magsabat, magpakamatay ka. Para sa ganun yung karir mo umandar. And the Lord says, trust in me. Be content. Amen? So this is a wonderful thing. Pag binasa mo ito, pag inintindi mo ito maigi. And look at verse 8. Sabi niya, the one who does what is sinful is of the devil because the devil has been sinning from the beginning. So yung tao na ang pinipili niya ay mali, rather than the righteousness of God, sabi ni John, well, si Satan yun eh. Gumagawa ng disobedience to God. Tapos sabi niya gano'n, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. So kaya napunta si Lord Jesus dito to make us holy and whole. To heal us. To deliver us from the power of sin. Amen? So yun dahilan ba't ka nag-i-struggle minsan? Right? Minsan may mga gusto kong gawin pero parang napipigilan ka. Because it is the Lord who's saying, anak, I want you to be my dwelling place. The presence of God in your life. Yun ang gusto ng Panginoon. You in Him and He in you. Amen? So, sabi niya, no one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in them and they cannot go on sinning because they have been born of God. May seed na tinatanim sa puso ng bawat tunay na born again. Kaya nga minsan may mga tao nagbabackslide, nawawala ilang taon, hindi mo makikita, whatever, hindi na nag-church. And then one day, appear dyan sa pintuan, hi, wow, praise God. Kasi kahit anong tanggi mo, kapag ikaw ay anak ng Panginoon, babalik ka pa rin. Amen? Kasi the seed of God is planted in your heart. Now, this is how we know, sabi ni John, this is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother and sister. So may pinasok siyang bagong idea, which we will talk about next week. Amen. All right, di ba? Talagang ganda, may surprise. But wait, there's more. Okay, di ba? Pero, sinasabi ni John, ito, malalaman mo. It's not something na parang ikaw, may kinalaman sa'yo. Hindi, may kinalaman to sa pinuproduce ni Lord sa buhay mo na dati wala. Pero nga, now nakikita mo. Okay? So sa bawat tao naririto, if you see the grace of God sa buhay mo, dati-rati, ganito ka, parang wala kang pakialam. Pero ngayon, iba ka na. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, dati ang sungit mo. Okay? Pero ngayon, konti na lang. Okay. Dati, pag nagtampo ka, talaga naman, itanim mo sa ang tagal. Ha? Ayaw magpatawad. Suplado pa. Ako, mabuti akong kaibigan, ha? Pero masama akong kaaway. Ganon? Okay. If you're born of God, no. That is not what you're going to say. So, today, ang lawlessness ng kaaway is everywhere, even inside the church. Bawat church na nagkakahiwalayan, nag-aaway, God is not glorified doon. Amen? Kasi when the Lord is present sa pamilya, sa church, kahit saan, ang mga tao natututong magpakumbaba sa isa't isa. Nakikinig, nag-uusap. Right? Hindi nananakit. God is present. Kaya kapag sinasabi nila na yung gera doon, parang si Lord doon, wala kinalaman si Lord doon. Kayo-kayo lang yun. Okay?
Yung mga ginagawa niyo doon sa Middle East. Okay? Anyway, Satan wants to hinder the work of God in and through Jesus by every means possible. So, as God's children, we must reject the lawlessness of Satan. So if you are here today, tapos may conflict ka, sabi ni Jesus, iwan mo yung offering mo, pumunta ka doon, makipagkasundo ka. Okay? Kung merong mga bagay sa buhay mo na kinukonvict ka ni Lord, i-surrender mo yun. Don't say yes to Satan. Say yes to God, but no to Satan. Amen? So, Satan doesn't want us to proclaim. Isang area na, di ba, ganito, meron ka opisina. Sabihin sa'yo ng Panginoon, share mo yung gospel. Huwag na lang. Di ba? Ba't ko i-share? Bait-bait na niya eh. Kailangan pa niya i-gospel. So sabi ng Holy Spirit, share mo. I-bring up mo yung conversation para mapag-usapan niyo ito ko si Lord. As may bubulong sa'yo, hayaan mo na yan. No? I-text mo na lang si Pastor Bong para siya mag-share. Ikaw huwag ka na sumali dyan. Huwag ka mag-say yes doon sa boses na yun. Mag-say yes ka sa boses ni Lord. Amen? And so, we must reject itong ginagawa ni Satan ngayon. Ayaw niya na makarinig ng gospel ang mga tao. Ayaw niya na ang mga tao ay manatili sa kadiliman. You know why? Ba't meron tayong online? Let me tell you. Because God loves the world. And we want to participate in what God is doing. So every time na iisipin natin, di ba yung presyo ng magkano binabayad natin doon sa Restream? Napakamahal naman ito. Think about God and what He's doing in the world. Amen? Alright? So, this is the second mark, and so therefore, let me end with this. Ang punto ni John, ganito. Kung meron kang ganitong mga distinguishing marks, you are always safe and secure. Wala kang dapat katakutan. Hawak ni Lord ang buhay mo.